Naranasan mo na ba yung pakilamdam na meron kang isang sobrang mahalagang mensahe? Siguro isang life-saving na katotohanan? O kaya isang brilliant idea sa negosyo? O kaya yung ebanghelyo mismo? Tapos pagkasabi mo, parang humampas lang sa isang invisible na pader. Oo, yung parang nagsalita ka sa hangin. Exactly. Ginamit mo naman yung tamang wika, di ba? Pamilyar naman sila sa mga salitang lumabas sa bibig mo. Malinaw yung diction mo. Pero for some reason, hindi nag-register. Zero impact. O mas malala pa, na-offend pa sila. Na madalas mangyari? Kaya sa malalim na usapan natin ngayon, we are dismantling that wall. Aalamin natin kung bakit ang pinakamalaking hadlang sa pagbabahagi ng anumang malalim na mensahe ay hindi yung vocabulary na ginagamit mo. Ang totoong salarin pala ay yung invisible na operating system na tumatakbo sa isip ng kausap mo. Kasi kapag hindi natin nag-gets yung operating system na yan, nag-aaksaya ng talaga tayo ng lawa. Madalas kasi, lalo na kapag hawak natin yung tinatawag nating katotohanan, ang assumption natin ay sapat na yung literal na translation ng mga salita. Na parang word for word lang. Correct. Pero ang mga salita, hindi yan lumulutang sa vacuum. May bit-bit yang centuries of history at emotional baggage at mga deeply wired na paniniwala ng mga taong nakikinig. Kung hindi compatible yung mensahe mo sa system nila, magka-crush lang yan. Okay, himayin natin to. Kasi naisip ko talaga ang pagkukommunicate sa ibang tao, lalo na sa ibang kultura, ay parang pagpasa ng isang computer file. Paanong computer file? Isipin mo, gumawa ka ng isang napakagandang presentation. Nandun na lahat ng data and facts. Ipinasa mo sa isang kaibigan. Pero yung kaibigan mo, iba yung operating system ng laptop niya. Okay, gets ko. Kahit gaano pa ka-perfect yung file mo, kung hindi naka-format yung data mo para sa OS niya, magiging gibberish lang yan sa screen niya. Either puro error codes ang makikita niya o baka mag-crash pa yung buong system niya kapag pinilit niyang buksan. At sa totoong buhay natin, yung operating system na yan ay yung kultura. Ito yung nakatagong back-end code ng araw-araw nating pamumuhay. Bawat komunidad o bansa o kahit pamilya, may sariling OS yan. Sila lang nakakaintindi ng code nila. Oo, sila lang ang nakakaintindi kung paano tumatakbo yung system nila pagdating sa kung ano ang tama at mali, kung ano ang nakakahiya, kung paano itrato ang boss, at kung paano tinitingnan ng oras. Kailangan mong maintindihan yung logic ng mismong OS nila bago mo i-run yung program mo. Pero wait gusto kong mag-push back agad dyan. Kasi the famous saying goes, knowledge without love is cruelty. Pero hindi ba totoo rin na ang love without knowledge is harm? Kasi kung totoo yung mensahe ko, let's say absolute truth ito, bakit ko pa kailangan mag-tiptoe sa cultural operating system nila? Kasi nga, baka makasakit ka. Di ba shouldn't the urgency of the message override their preference? Kung may sunog, sisigaw ako na may sunog, hindi ko naaalamin kung ano yung culturally appropriate na paraan ng pagkatok sa pinto mo. Bakit kailangan pa ng cultural accommodation kung truth is truth? Ang nakakabilib dito ay hindi sapat yung sincerity o yung mabuting intensyon mo. Kasi kung hindi mo ibabagay yung paraan ng pagkatok mo, baka isipin nila na ikaw yung umaatake sa bahay nila imbes na ikaw yung nagliligtas. Wow. Kapag ang mabuting intensyon ay may dalang hindi pamilyar na assumptions, bumabagsak ang komunikasyon. Madalas nire-reject ng tao yung mensahe natin, tapos akala natin nire-reject nila yung katotohanan. Pero madalas ang nire-reject nila ay yung kawalan natin ng respeto sa OS nila. Isang magandang example yung pananaw sa oras. Sige nga. Yung mga nabasa nating sources, hinati ito sa dalawa. May mga kulturang monochronic at may kulturang polychronic. Okay, teka, LI5 o explain like I'm 5 natin yan kasi sounds very academic nung monochronic at polychronic. Paano ba itong nakikita sa normal na buhay? Sa mga monochronic cultures, madalas sa mga Western countries yan, ang oras ay parang pera. Pwedeng gastusin, pwedeng ipunin, pwedeng sayangin. Nakabox siya. 9 to 10 a.m. is for the meeting. Ang punctuality is the ultimate sign of respect. So diretso agad sa point.
Ayun. Pero sa mga polychronic cultures, at dito pasok ang malaking bahagi ng Pilipinas lalo na sa mga probinsya, ang oras ay fluid. Ang sentro ng universe ay hindi yung orasan sa pared, kundi yung relasyon ninyo. Yung tinatawag nating Filipino time pero on a deeper level. Hindi lang ito basta pagiging late, 'di ba? Ito yung halimbawa, may usapan kayong meeting ng 2 p.m. pero may nakasalubong kang kamag-anak na may pinagdadaanan, umiiyak. Tapos iiwan mo. Oo, sa isang polychronic na OS, mas bastos kung iiwan mo yung umiyak mong pinsan para lang umabot sa meeting. Ang priority ay yung tao, hindi yung schedule. Precisely. Ang background kasi niyan ay nakaugat sa history ng mga agrarian societies. Kapag ang buhay nyo ay nakadepende sa pagtatanim at pag-aani, kasama ng buong community, hindi mahalaga ang eksaktong minuto. Mas mahalaga yung samahan. Tama. Ang mahalaga, buo kayo dahil kailangan yung isa't isa para mabuhay. Kaya kapag pumasok ka sa isang polychronic ka na community, bit-bit ang iyong Western na OS, tapos gusto mong mag-pitch ng idea in exactly 30 minutes, tapos aalis ka na, iisipin nila ang yabang naman nito. Wala siyang pakialam sa atin. Hindi yung message mo ang pangit, yung UI o user interface mo ang hindi compatible sa kanila. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan natin kasi if yung pinakamalaking obstacles ay nasa ilalim ng surface, yung backend code ng OS na hindi nakikita, paano natin to i-map out? Hindi naman pwedeng manghula lang tayo palagi. Oo, mahirap manghula. Buti na lang, the research actually categorizes these hidden assumptions into 3 distinct lenses. Ito yung sumasagot sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao. Ano-ano tong tatlo na to? Napakahalagang ma-decode natin tong tatlong worldviews na to. Ito yung core algorithms. Unahin natin ang guilt-innocence. Ito yung dominant lens sa Europe at North America. Nakasentro ito sa pananagutang moral at absolute laws. Parang korte yung metaphor niya. Eksakto. Kaya para sa kanila, ang ultimate na tanong kapag may ginawa kang mali ay, may nilabag ba akong batas? Kaya kung titingnan natin kung paano madalas ipinapaliwanag ang ebanghelyo, napaka-legalistic ng dating, di ba? The terminology is heavily based on the Book of Romans, na ang Diyos ay ang hukom, tayo ang mga kriminal, pero si Kristo ang nagbayad ng piyansa o penalty. Kaya justification at kapatawaran ng sagot. Oo, kaya the judge bangs the gavel at sinabing innocent. That makes perfect sense sa kanila kasi swak sa OS nila yung courtroom drama. Pero ilipat natin ang eksena. Paano kung ang kausap mo ay lumaki sa isang honor-shame na kultura? Karamihan sa Asia, Middle East at Africa ay ganito ang OS. Dito ang metaphor ay hindi korte kundi pamilya o komunidad. Ay ba yung bigat niya? Oo, kasi ang pinakamalaking bangungot nila ay hindi ang lumabag sa isang abstract na batas, kundi ang mapahiya at itakwil ng kanilang lipunan. Survival relied on belonging. Teka, let me process this Kasi kung ganyan ang reality nila, anong mangyayari kapag nagdala ako ng mensaheng pangkorte or guilt sa isang kulturang nakasentro sa hiya o shame? Parang sinasagot ko yung tanong na hindi naman nila tinatanong. Ayun na nga. Kasi iisipin ng nakikinig, okay, clear na yung legal record ko. Pero the main issue for me is, my reputation is ruined. Tatanggapin pa ba ako ng pamilya ko? Makakaupo pa ba ako sa hapagkain nila? Wow, we are offering a partial gospel pa ganon? Yan ang madalas mangyari sa cross-cultural communication. Nagbibigay tayo ng legal solution sa isang relational problem. Pero ang ganda ng sources natin kasi ipinapakita na ang biblical truth ay may sagot para sa honor-shame. Tignan mo ang Genesis chapter 3. Nung nagkasala sina Adan at Eva? Oo, hindi nila sinabing hala, guilty tayo sa batas. Ang naramdaman nila ay hiya. Nagtago sila kasi naramdaman nilang hubad sila. Kaya ang sagot ng ebanghelyo para sa OS na ito ay ang pag-alis ng hiya at yung konsepto ng adoption. Binigyan sila ng damit para takpan ng kahiyan? Tama, na ikaw na itinakwil ay bibigyan ng bagong pangalan at ibabalik sa pamilya bilang anak. Same truth, different angle, perfectly compatible sa OS nila.
Grabe, oo nga, no? Nakikita ko na at meron pang pangatlo, yung fear-power worldview. Ito naman nakasentro sa takot sa hindi nakikitang puwersa at espiritu. Kung sa guilt-innocence ang metaphor ay tuwarte at sa honor-shame ay pamilya, dito sa fear-power ang metaphor ay labanan. Kasi para sa kanila, ang takot nila ay wala sa hukom at wala rin sa tsismis ng kapitbahay. Ang takot nila ay baka madali sila ng masamang espiritu. Kaya ang pinaka-effective na presentation sa kanila ay yung makikita mo sa Gospels at sa Book of Acts. Kung saan si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo at bumubuhay ng patay. Eksakto! Kaligtasan at tagumpay laban sa kadiliman. Christ as the victorious King who defeats the powers of darkness. So, the core message doesn't change, pero yung packaging nag-a-adjust. Pero ito yung nakakatakot. Kasi minsan, sa sobrang kasanayan natin sa sarili nating OS, akala natin yung kultura natin mismo, yung absolute truth. Ito ba yung cultural blindness na tinatawag? Oo, dahil napakalakas ng impluensya ng sariling kultura, madalas tayong nahuhulog sa dalawang maling hakbang. Yung una nga ay cultural blindness, ang pag-aakalang ang iyong sariling kultura ay katumbas ng katotohanan. Pamimilit ito ng banyagang estilo ng pamumuno o musika o pananamit. Na nagpaparamdam sa mga lokal na kailangan nilang iwaksi ang kanilang pagkakakilanlan para matanggap ang mensahe. Correct. Kailangan magsutin tayo sa tropical weather. Nakakalungkot yun. Pero ano naman yung opposite extreme niyan? Paano kung mag-overcorrect tayo at sabihin nating, sige, kung ano ang gusto nyo, yun na lang. Yan naman yung cultural compromise. Ang labis na pag-angkop kung saan tinatanggal na ang matatalim na bahagi ng mensahe tulad ng konsepto ng kasalanan, pagsisi o paghuhukom. Ginagawa na lang ito para matanggap at hindi makapanakit ng damdamin. So paano ba talaga natin malalaman kung kailan tayo nagtatranslate lang ng mensahe at kailan tayo nagkukompromiso na? Saan natin iguguhit yung linya sa 300 na ito? O yung discernment? Ipapaliwanag natin yan sa pamamagitan ng malinaw na paghihiwalay sa hindi nagbabagong nilalaman at nagbabagong paraan ng paghahatid. Kasi yung pagsasalin o translation, hindi yan pagbabawas. Hindi siya reduction. Oo, hindi nito inuulit ang mga tunog. Inililipat nito ang tunay na kahulugan ng walang sinasakripisyong katotohanan. I love that. And if we want to see what this looks like sa totoong buhay, susuriin natin ang pinakamagandang halimbawa sa kasaysayan, ang masterclass sa Acts 17, yung modelo ni Pablo sa Athens. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, nakakatuwa yung sinayan. Pagdating ni Apostol Pablo sa Athens, hindi siya sumigaw ng mga slogan. Punong-puno ng statues at mga Diyos-Diyosan yung siyudad. Na-provoke siya sa mga idolo, oo. Ngunit hindi siya nanlait. Holy grief, not contempt. Right. Hindi niya ni-railroad yung OS nila. He became an observer first. Ginamit niya yung altar para sa hindi kilalang Diyos at sinipin niya o kinote niya yung kanilang mga sariling makata. Ginamit niya ang observation at connection para makapasok. Apos, the proclamation part, hindi siya tumigil doon sa pagiging friendly. Ipinangaral niya ang pagsisi at ang muling pagkabuhay ni Kristo, which was huge for the Greeks. Parang yung tulay ba? Ang tulay ay hindi ang destinasyon. Ginagamit mo lang ito para makatawid ang tao. Tama ka dyan. Kung hindi ka gagawa ng tulay, magmumuhang banyaga ang mensahe mo. Pero kung masyadong malapad ang tulay at doon ka nalang tumira, iyon ay pagkokompromiso. Ginamit ni Pablo ang kultura nila bilang tulay, pero tinawid niya sila patungo sa katotohanan. Naglalabas ito ng isang mahalagang katanungan Kapag pumasok ka sa ibang kultura, ang naririnig ba nila ay yung ebanghelyo o ang iyong sariling assumptions tungkol dito? Paano natin matutularan ang ginawa ni Pablo? Oo nga, paano ba natin gagawin yun on practical terms? Nagsisimula ito sa pakikinig bago magsalita. Ito yung tinatawag na ethnographic humility, ang disiplina ng pagmamasid. May malaking pagkaiba ang pagmamasid at ang chismis o pag-i-stereotype. Paano mo i-differentiate? Ang pagmamasid ay naghahanap ng patterns. Bakit kaya nila ginagawa ito? Ang chismis ay naglalagay agad ng label based sa sarili mong prejudice. Kumbaga, the discipline of observation.
kailangan nating kilalanin na building trust takes time. Oo, tinawag din itong presence before proclamation. Kailangang matutunan ng isang tao ang mga kwento ng community, kung sinong nirerespeto, at kung ano ang kanilang mga takot. Sabi niya, ang mga ugat ay lumalago sa dilim bago lumabas ang bunga. Wow, ang ganda nun. Nakaka-relate ito dun sa isang ideya mula sa teksto tungkol sa isang bata sa loob ng silid-aralan. Maaaring memoryado ng bata ang mga aralin, pero hindi niya naiintindihan kung paano gumagana ang kultura ng silid. Hindi niya alam basahin yung social cues. Oo. Ganyan din sa pagpapalaganap ng mensahe. Alam mo yung mga salita, memorado mo yung verse, pero hindi mo alam ang mundong ginagalawan nila, kaya useless din sa kanila. It forces us to really be humble kapag nagbabahagi tayo. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ibig sabihin na ang totoong cross-cultural competency ay hindi tungkol sa pagiging uso o pagkawala ng paninindigan. Ito ay ang malalim na pagmamahal na nakikinig, gumagalang sa worldview ng iba, at nagda-translate ng nag-iisang katotohanan sa paraang maiintindihan nila at mararamdaman nilang sila ay kabilang. At hindi lang ito pang ibang bansa, ha? Correct? Kahit hindi ka pumunta sa ibang bansa, bawat pakikipag-usap sa kapitbahay o katrabaho na may ibang background ay isang cross-cultural na karanasan. Every interaction requires translation. At bago tayo maghiwalay, gusto kong pag-isipan mo itong mabuti. Ano yun? Pag-isipan mo ang iyong sariling mga kasanayan, mga tradisyon, at mga bagay na tinatawag mong normal. Gaano karami sa itinuturing mong katotohanan ang talagang balot lang ng sarili mong kultura? Kung aalisin mo ang lahat ng iyong cultural comfort zones, ano ang matitirang purong katotohanan na kaya mong dalhin kahit saang dako ng mundo?